Ito pong pinirbahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Ano ginamit na paglinis kaya, Jen? Sama ba si Senator Soto nung linisin? Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Pag-usapan na po muna natin itong mainit-init pa ito, Jen. Ito pong pagkakapirma ng Pangulong Bongbong Marcos sa ating pong 6.793 trillion pesos na pambansang budget para po sa taong 2026. Ang balita ay meron ding binito ang Pangulo. Hindi lahat ay inaprobahan niya. Ano po ba ang... kasi may mga statement dyan, na nagsasabi na ito pong pinirbahang ito ng Pangulo na budget at yung pagbito niya sa 92.5 billion pesos na unprogrammed appropriations ba ito? Bahagi ng unprogrammed appropriations. Ay ito daw po, ayon kay Senador Soto, ang isa sa nakita niyang pinakamalinis na budget, pinakamaayos at lininis pa. Yun. Mas inayos pa ng Pangulo. Ano ginamit na paglinis kaya, Jen? Well, mukhang... Kasama ba si Senator Soto nung linisin? Well, bilang Senate President siguro siya, ako naniniwala na maaaring kasama siguro din siya. Ayan po, yung sa Malacanang. Di kasi kung ako, pagka sinabi kong malinis, dapat kasama ko, nakita ko talagang malinis. Di ba? Baka nabalitaan niya lang na malinis eh. Di ba yun? Ang kanyang premise po kasi, yung 2026 budget daw po, doon sa dumaan ng pagbusisi, na talagang sabagay, binusisi, pinag-aralang mabuti, naka-live stream, hindi pinalusot yung dapat palusutin. Abay, para sa kanila, malinis na po yun. Kung naka-live stream, Jen, alam mo, nakikita mo. Opo. Nakikita mo lang. Oho. Nakakasama ka ba sa deliberasyon? Parang sa BICAM, hindi ata nag-participate si SP Soto. Nakikita mo lang sila ron. Narinig mo yung pinag-uusapan nila? Nakikita mo ba yung kinukwenta nila? Nakikita mo lang sila. Oho. Pero hindi mo nakikita kung ano yung ginagawa nila. Kung ano yung nililinis nila, kung merong nililinis. Tama naman. Akala ko nga yung budget, Jen, Nelson, ay pipirmahan sa isang Lunes pa. Yun ang next balita Monday kasi. pa. Hindi ko alam na ngayon na. Kasi, kaya ko naman inisip na baka sa isang Lunes pa, sa dami ng re-revisahin mo rito, na re-revisahin ng Pangulo, alam mo ba yung enrolled bill na yan, Jen, bago maging GAA, 4,300 pages yan eh. Ba? Yung 2026 enrolled bill. Oho. Pag enrolled bill, Jen, ang ibig sabihin nun, 4 pa lang ang nakapirma bago pumunta sa opisina ng Pangulo. Yung 4 nakapirma dyan, yung Senate President, yung Speaker ng House of Representatives at yung kanikanyang mga Secretary General nila. Sa House of Representatives, ang tawag Secretary General. Opo. Sa Senado naman, Senate Secretary. Pagkatapos may blanco sa baba nung 4 na yon. Pipirma ngayon ng Pangulo, yun ang magiging GAA. So hindi na siya enrolled bill, GAA na siya. GAA na po. Pag-usapan natin yung malinis, kung gaano kalinis. Ako, hindi ako masyadong believe dun sa pagiging malinis nung nagawang budget. Kaya nga ako bumoto ng no, Jen, sapagkat may nakita ako na hindi rin napanagutan yung sinasabi ng marami kong kasama na talagang susuklayin namin yan. Gagamit kami ng isang suklay na masinsin ang ngipin. Suyod po ang tawag dyan. Suyod. Suyod. Yan ang suyod eh, yung Tama, masinsin. Kapag ikaw ay gumamit na suyod Jen, ang ibig sabihin nun, Pati kulisap, tanggal. hindi kulisap, kuto. Tsaka Kayuman. yung lisa. Lisa, yung mismong kuto, ibig sabihin, maliliit na bagay yan. Ngunit, Tanggal.
Ngunit nakapagbibigay ng napakalaking problema sa tao eh. Maliliit ha. Makati yun eh. Kuto. Kapag hindi mo naalis ang kuto, wala eh. Kahit maliit, aalisin mo dahil nakakasagabal, nakakainis, nakakairita, hindi maganda. Opo. Pati balakubak no, kukudkurin nata ano dyan eh, di ba? Tama po kayo. Ganun dapat eh. Mga kasama ko, talagang may nagbanta talaga. Gusto ko naman yun. Oo. At ako, napaniwala nila ako, kasi kasama naman ako nung habang pinoporma namin, pagkagaling sa House of Representatives, ang tawag doon sa dokumento, it's GAB. Ano? House of Representatives General Appropriations Bill. So pupunta sa amin, yun ang ihimayin, yun ang susuyurin. Opo. Yun ang gagamitin ng suyod. Oo. Di ba? O di, ako naman talagang gusto ko yun eh. Kaya nagtsaga rin naman ako na sinamahan ko yung ating chairman, kahit kaming dalawa na lang. Maraming pagkakataon na dalawa na lang kami na talaga sinusuyod namin. Ngayon, ako medyo, sinabi ko naman sa kanila na medyo ako na-disappoint ako. Ano yung na-disappoint sa Tagalog, Jen? Nadismaya. Medyo nadismaya naman ako sapagkat alam naman ninyo, bumoto ako doon sa ating nagawa na version mula doon sa version ng House of Representatives. Nakita nyo naman, bumoto ako ng no. Opo. Kahit hindi perfecto yan, pero sa tingin ko, nagawa nating suyurin talaga. Ano po nangyari? O nung bicameral conference, nakita namin, sabi ko, teka muna, bakit Bumabalik. bakit yung pinagkaisahan natin, ba't yung pinag-usapan natin, nagagawin natin, susuyurin talaga natin? Busisiing mabuti. Yung mga natanggal na lisa at kuto, binalik sa ulo? Parang ganun ho ata Ano ba nangyari. nangyari? Kaya nga nung bumoto ako, no, sabi ko, kaya po ako talagang nagsikap din. Ako, gusto ko makapag-contribute kahit konti lang. Para sa ganon, yung magawa nating 2026 budget, malayong-malayo ka ako. Sabi ko nga million light years away from the 2025 budget. Yun ang ginamit kong pananalita dyan. Grabe, million light. Gusto kong ilayo doon, sabi ko, sapagkat alam natin, ang 2025 budget, may nagsabi at marami nagsabi, it is the most corrupt and it is the most anomalous budget the Philippines ever had in years. So gusto ko malayo doon. Bakit naman ka ako... gusto niyo, magbigay lang ako ng ilang halimbawa, Jen. Sige lang Nelson? po, sige po, Sen. Yung BICAM Conference Committee na yan ang pinanggalingan ng enrolled bill, nadagdagan pa yung AX kasi sabi namin, lalo na nung ako'y nag-interpolate nga, hindi na ako naniniwala na yung AX na yan o yung MAIP o yung tupad ay nakapagbibigay talaga ng positibong tulong sa mga dapat na tulungan. Ang ganun ho ba? Kasi, nagsimula yan, napakatagal na ng panahon eh. Ilang presidente na Opo, matagal na po meron ang yan. subsidy natin yan, nagsimula tayo sa 4-piece. Hanggang sa naimbento natin ang AX. Ang naimbento natin ang MAIP, naimbento natin ang tupad, at ang pinakamuling invention, yung AKAP. Yung AKAP, opo, last year. O ano ang katibayan na hindi ka ako naging mabuti ang idinulot na resulta niyan? Paano ka ako? Isip-isipin mo naman. Saglit lang sana, bago nyo ituloy yan. Mahalaga po yan, dapat maunawaan ng ating mga kababayan. Sige. Tanggapin lang po natin itong report, direkta mula sa Malacanang, sapagkat kahuntahan po ngayon ni Eden Santos. Ang Pangulong Bongbong mismo. Then, huwag mong gagalitan ng Pangulo, kalalagdala sa Pangulo ng budget niyan Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nilagdaan na raw po ang 2026 national budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos. Kunin po natin, nasa Malacanang mismo. Maya Pagat Panapon. Den, kamusta dyan? Yes, Maya Pagat Panapon, Kong Jen, Kong Nelson at syempre Kang Senator Marcoleta na bagaman
hindi siya naniniwalang malinis yung budget at dismayado siya. Naku naman, isa na ngang ganap na batas, Kuya Jen, ang 2026 General Appropriations Act para sa fiscal year 2026. Yan ngay matapos nga lagdaan ng Pangulo ngayong araw, January 5, 2026, gaya ng ipinangako ng Malacanang last time ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung panukalang 6.7 trillion pesos na pambansang budget ng administrasyon. Ang 2026 ay malinaw na nagpapakita umano ng layunin ng Administrasyong Marcos na ilagay yung kapakanan ng mga Pilipino sa sentro ng pagunlad ng Pilipinas. Prioridad dito yung mga sektor na mahalaga para sa pantay at inklusibong kaunlaran. Ibig sabihin yan, Kuya Jen, mas tutok ang budget sa tao, sa human capital at sa pangangalaga o pangangailangan ng susunod na henerasyon. Pinuri ng DBM ang pagdagdag ng Pangulo sa General Appropriations Act na sa kanyang matatag na pamumuno at sa patuloy na pagtupad sa pangakong palawakin ang mga oportunidad para sa mga Pilipino. Kasama, Kuya Jen, sa top 10 agencies, unang-una siyempre ang Department of Education na merong mahigit 1 trilyong pisong budget sa 2026. Sinundan yan ng Department of Public Works and Highways, ng Department of Health, kasama rin pang-apat ang Department of Interior and Local Government, ang Defense Department, Department of Agriculture, pang-anim, Social Welfare and Development, itong DSWD pang-pito, kasama rin dyan yung Department of Transportation. Ang edukasyon, Kuya Jen, ay talaga namang dapat number 1 yan sa budget, Pero itong taong ito, mas tinaasan pa yung alokasyon para sa DepEd, kung saan ay kasama sa budgetan ng pondo ay yung paglikha ng mahigit 30,000 teaching at non-teaching plantilla positions para daw maisulong yung dekalidad na edukasyon sa ating bansa. Sa kalusugan, may 1 billion pesos na budget para doon sa sinasabi nila, pinagmamalaki na zero balance billing, na antabayanan natin sa taong ito kung marami ang makikinabang niyan. At syempre yung agrikultura para doon sa mga magsasaka at mangingisda na susuportahan ng budget nitong 2026. Gayon din yung farm to market roads, kasama yan sa merong alokasyon. At yung social services na pinaglaanan ng 270 more billion pesos ng gobyerno ay tinaasan din yan. At yung iba pa na mga sektor para naman mas lalong maiangat yung buhay at pamumuhay ng mga Pilipino. Kasama naman, Kuya Jen, dun sa Vinito ng Pangulo na nagkakahalaga ng 92.5 billion pesos, yung budgetary support para sa GOCCs, gayon din yung fiscal support sa CAR, so yung Comprehensive Automotive Resurgence Strategy Program, 2 bilyong insurance for government assets, gayon din yung sa LGU shares, merong 14 million at iba pa. At yan po alam ni Senator Marcoleta, yung mga binabanggit natin na yan, na sa 10 line items, 7 yung ibinito ni Pangulong Marcos kanina lamang sa ginanap na ceremonial signing sa Malacanang. Kuya Jen, yan muna ang update. Back to you. Pero mabilis din kasi na-expect natin bago matapos ang buwang ito, malalagdaan ng Pangulo. Pero ang bilis, ngayon pa lamang, unang Lunes ng taon, inapirmahan agad niya. Yan din kasi sinabi naman last 2025, na January 5 malalagdaan ng Pangulo, kaya merong mga ilang araw na gagamitin yung magiging reenacted yung budget muna ng administrasyon. So ngayon, pirmado na yan, yung GAA, at magsisimula na rin silang gumamit ng 2026 national budget. Ang medyo problema lang, Kuya Jen, doon sa mahigit 6.7 trillion pesos na yan, meron daw 1.6 trillion ang kailangang utangin ng gobyerno natin para makumpleto yung kailangang budget ng gobyerno at maipatupad
mai-implement yung lahat ng mga proyekto programa under the 2026 Kuya Jen. Ayan. Sige, Den, himayin namin yan sa ating palatuntunan. Dakal na salamat, Den, mula po sa bahagi ng Malacanang. Ano, yun, Sen, ang report po ni Eden Santos. Meron sa sa sinabi Malacanang. na halos 92 billion ang na-line veto ng Pangulo. Yes po. Alam mo, merong dalawang organisasyon dyan ang naglalayon na sana higit doon ang nabito. Aha. Kasi halimbawa, itong kung tawagin ay SWP, ano? Okay, opo. Social Watch Philippines. Yung mga watchdog po yan, opo. Ang kanilang nilalayon ay 319 Billion? billion worth of highly questionable items ang dapat na nabito. Okay. Kasama dyan yung 81.94 billion na biglang itinaas yung tinatawag na basic infrastructure project. Oho. Nasa ilalim ito ng pangangalaga ng DPWH. Ayun. Matagal na kino-question ito, lalo na itong isa pa, yung tinawag na SIPAG. Yung SIPAG ay ibig sabihin Sustainable Infrastructure Projects Alleviating Gaps. Okay. Ano? At sinamahan pa nung CSSP. Ito yung Convergence and Special Support Program. Lahat ito ay mga items na nasa pamamahala ng DPWH. Okay. Ngayon, etong mga projects na ito, kung tagurian, ito yung makabagong mga pork barrels Ganun ho ba? Oh. na bigla na lang nagkaroon ng ganitong mga katawagan eh. Oho. Dumami yung naimbentong mga acronyms, mga BIP, Basic Infrastructure Projects, Opo. SIPAG, merong CSSP, merong pang SSP. Ano? Napakarami nito. So yun ang nilalayo niya. At kasama riyan kanya yung nabanggit ni Eden, 8.9 billion FMR sa ilalim naman ng DP ng Farm ng to market road department. po yun, DA. Oo, farm to market roads